Good day everyone, my name is Raybin May Orculio and welcome to my channel. So in this video, I'm going to discuss with you guys the 1872 Cavite Mutiny. The 1872 Cavite Mutiny is one of the important events in Philippine history because it helped start Filipino nationalism or love for the country against Spanish rule. And today, we were going to discuss it. Ano nga ba ang Cavite Mutiny? When we say mutiny, it's a revolt among a group of people who wants to oppose or overthrow a specific association or organization, and usually, mga soldiers ang namumuno rito. This mutiny happened in January 1872 at the Cavite Arsenal led by Sergeant Lamadrid. So, ano nga ba itong arsenal? For some of knowledge lang, ito ang paggawaan ng mga armas o sandata ng mga warships or anything na ginagamit sa labanan. So, nagkaroon ng revolt o ng pag-aalsa doon sa Cavite Arsenal sa pamumuno ni Sergeant Lamadrid. Bakit nga ba may Cavite Mutiny? Bakit nagkaroon ng pag-aalsa sa Cavite Arsenal? So, the reason here is tinanggalan ng Spanish government yung mga Filipino na nagtatrabaho sa Cavite Arsenal ng mga privileges and rights. Katulad na lamang ng exemption sa Polo E Servicio. Itong Polo E Servicio, ito yung sapilitang pagtatrabaho ng mga kalalakihan from 16 to 60 years old. So, ito yung isa sa mga privileges sana na ini-enjoy ng mga workers sa Cavite Arsenal. Kaya lang, tinanggal ito ng Spanish government. And pangalawa is tinaasan yung kanilang buwis o kanilang tax. So, doon nagalit yung mga workers sa Cavite Arsenal and yun yung naging rason kung bakit nag-aalsa sila. So, yun nga yung point of view ng mga manggagawa. And from the point of view naman ng mga Spanish government, according sa Governor General ng Espanya na nandito sa Philippines during that time, it was Rafael Desguerdo. According to him, na nakita niya na ahead na talagang magkakaroon ng revolt sa Cavite. Sinabi ng Governor General na yung nangyaring revolt sa Cavite ay hindi daw aksidente, kundi nagpaplano daw talaga ang mga Pilipino na magkaroon ng revolusyon para patumbahin ang government ng Spain. So, ang ginawa ng Spanish government is pinapatay nila lahat ng mga taong involved sa Cavite Mutiny para hindi na kumalas at maiwasan na yung pagdami ng pag-aalsa sa government ng Spain. When we talk about the 1872 Cavite Mutiny, may involved din dito, which is yung tatlong paring martir na si Father Gomez, Burgos, and Zamora. To make the long story short, pinaglalaban nitong mga paring Pilipino or secular priests yung karapatan nila bilang pari na magkaroon ng katungkulan sa simbahan sa Pilipinas na tinutulan naman ng mga regular priests. So, yun yung issue ng speculation movement na ginamit para ma-involve yung tatlong paring martir doon sa Cavite Mutiny. Dahil nga nadama yung tatlong paring martir, sila ay pinapatay sa pamamagitan ng garote. And dito, na-witness ni Dr. Jose Rizal yung kalupitan ng mga Espanyol before, kaya nagkaroon ng El Filibusterismo. Ang El Filibusterismo ay dinededicate ni Rizal sa tatlong paring martir. And remember this, kung wala si Rizal at hindi niya na-witness yung nangyari sa Kumbursa, ay wala ring El Filibusterismo. So marami ang na-inspire, marami ang naantig at nakabasa dun sa novel ni Rizal at ito yung naging dahilan kung bakit sumali sila sa Philippine Revolution. Doon nila na-witness yung mga kataksilan at mga maling pamamalakad ng mga Espanyol. Isa sa mga na-inspire ni Rizal ay walang iba kundi si Andres Bonifacio, even though hindi pa sila nagkikita in person. Nung pinatapon si Rizal sa dapitan sa may Zamboanga, pinapunta ni Andres Bonifacio si Dr. Pio Valenzuela sa dapitan para hingin yung opinion ni Rizal at humingi ng advice para doon sa gagawin nilang revolution. And ang sabi ni Rizal ay hindi pa handa ang Pilipinas sa revolution.
So, Rizal believed that the Philippines was unprepared for revolution for several reasons. First is they lacked the weapons that the Spanish had. Second, the movement needed to be led by educated individuals or ilustrados. And third, Antonio Luna should have been appointed as a general due to his military skills. But this did not happen. So, if we analyze these historical events, the Cavite Mutiny led to the execution of the three priests known as Gumburza without their execution. Rizal might have become a priest instead of a writer. And if he had become a priest, he would not have written Noli Me Tangere and El Filibusterismo. And kung wala yung mga yan, walang mababasa tayong mga Filipino o alam about these historical events in our country.